Good evening, good evening. Ayan. Okay, hindi tayo makapag-live but anyway, pwede naman to sa YouTube channel. So, good evening again, accounting people. So, we're 83 and counting. So, tine-check ko lang yung mga pangalan nyo. Sino dito ang first time umattend sa aking webinar before? Kasi iba, kilalang kilala ko na eh. Nandito yung aking mentees before. Sino dito ang first time? Patype naman ng first or one. Patype ng one sa mga newbies na bagong pasok. Bagong salta sa accounting peoples. Ayan, si William, tingnan natin. Para naman i-welcome natin yung mga first timer. Uy, madaming first time. Oh, ayan. So, okay. So, sige. Bigyan ko, Pip, ayan, mga first timer. I-welcome naman natin sila, guys. Yung mga maybe one. So, welcome po sa Accounting Peoples and Accounting Peoples Elite sa mga nandito. So, tonight, ito po is, lagi ko na siyang ginagawa. Makikita nyo mamaya kung kailan nag-start si Miss Yan. So, first timer. Talaga ba, Julie B? Parang hindi naman. Si Julie B, isang estudyante pa po yan. Yan, welcome. So, sige, dito ko na lang papakita sa slide ko yung aking topic. So, later on, may mag-share. Nandito ang aking mentees. And 100 packs lang po tayo. So, pa-share na lang po hanggang 100. Sa mga hindi makakapasok, ano lang po. Pasensya na. And at the end of the presentation ko po, may bibigay akong freebies. Namimigay ako ng freebies at the end ng session para naman sulit ang inyong pag-aantay. Okay ba yon? Lalo na sa mga bagong pasok po natin. Okay, so may inanda naman akong konting presentation. Hindi man ako ready. So let's see. Dito ako sa kabila, guys, ha. So shout out lang sa aking admin. Nandyan sila. Sa mga mentees, batch 5. Ayan. So this is actually newbie friendly itong discussion natin. Tsaka baka yung kahit mga season freelancer, baka kasi konting nakakalimot na kayo. Baka ipapaalala ko lang ulit kung ano ba talaga itong tinatahak nyong career or sino ba si Miss Yan at ano ba si Accounting Peoples at sino ba si Elite. Bakit tayo may ganito? At ba't tayo may community na ganito? Okay? Are you ready na ba? Okay. Ito tayo muna. Ay, mali. Mali ko sa umpisa, ha? Ayan. Nakikita na ba, guys? Nakikita naman. Yan. So, again, thank you so much. Konti na lang, mapupuno na natin ang Araneta. So, sige nga. Sino dito nagtatrabaho pa sa corporate and freelancer na for ilang years? Paki-indicate naman para makita natin ulit yung crowd. Bukod sa newbies, corporate, dyan yung mga intern ko. Sino na may client? Anong status mo ngayon? Bukod sa complicated at single ka ngayon, anong status mo, guys? Yan. Pwede pa type in. Single, ready to mingle? Yan. Ligaw. Gusto ko yung ligaw. Ayan. 16 years corpo. Para makita nyo mga kahalintulad nyo. Corporate no client, si Janice, batch 3. So, sige, i-repeat natin kung paano magka-client. Para ma-motivate. Sige nga, iba guys, pwedeng pa-type in. It's complicated. Meron ba dyan? Yan. Pa-open naman naman. Para ikita ko yung tumatawa-tawa kayo dyan. Yan. Wala. Konti lang yan. Corpo with client. Complicated. Complicated. Unemployed. Baka after ito may employed ka na. Ex-corporate. Natakot ako sa ex-corporate. Baka ex-convict ang susunod. Yan. Kurang daming corporates to searching client. Okay. Magti-take. Si Adonis. Batch ano yan? Dito yan. So, okay. Sige. Okay. Ang goal kasi natin today is all about online accounting and bookkeeping. So, by Coach yan. So, before that, syempre naman papakilala muna ako ng konti. Kahit yung iba, medyo may background ako sino ba si Miss Yan. So, si Miss Yan po is BS Accountancy graduate way back 20. Mali ako, 2021 na lang. Ano ako, 1.5 years old. Yan. Baby pa po si Miss Yan. 2001 po yan kasi nagtatype ako, 2020. Pa-correct naman ako dyan. 2001 po yan 2021. So, kailan lang pala ako graduate. So, hindi naman halatang fresh grad ako, tama? Yan. So, 2001 po yan, yung Ikaloakan. 20 years accounting experience. And started freelancing March 2021. So, baka kaya nalito ako kasi itong year ako nag-start. So, ayan.
Opo, taga Caloocan, yung Caloocan ako graduate. Taga Valenzuela po ako lumaki. Umalis po kami doon 2006. So, Maynila po talaga ako, hindi po ako Batangueña. Si nanay lang taga Batangas, kaya kami nandito. Pero doon talaga ako na nagkaroon ng muwang sa mundo. Ayan. So, si Miss Yan po nag-start ng freelancing March 2021 and CEO of Taskwise BA Consultancy Inc., founder of Accounting Peoples and Elite. Okay? So, before that, para makita niyo yung transition ni Miss Yan, kaya ako tinatanong kung saan kayo galing kasi been there done that na din ako dyan. Okay? Ang lapit mo lang lipa. So, dati po akong online seller, Korean product 2017-18. So, before pa mauso yung pandemic na mga nag-live ngayon, kaya ko rin gawin yung mag-live selling kasi ginagawa ko na yon. Nagaganon ako ng product before. Yan. So, yan yung side hustle ko noon. Kasi nga, since wala akong extra income sa corporate, naghahanap ako ng extra income. So, kaya ako saan ako napadpad. Naging real estate agent, insurance agent. Until now, parang naman, yun pa rin naman po ako. May mga side hustle po tayo. And then, corporate employee, a typical corporate employee ng manufacturing. Most of my career sa manufacturing, since bumalik ako from Saudi 2010 until 2019, nasa manufacturing ako. So more than 9 years sa manufacturing po lahat ng aking experience. So sa ibang experience, saan na natin pag-usapan. Sa muna, corporate experience lang muna tayo. And then, ayan, pinagsabay ko nung March 2021 to August 21, nasa corporate pa din ako. Pero bigyan ko lang kayo ng idea, noong November 2020 pa, nung pandemic, ako nagkaroon ng idea sa freelancing. Okay? So meaning, sa mga nagsisimula ngayon ng freelancing, noon pa po mauso yan. Ako po, nung nag-pandemic, doon pa lang ako unti-unting nagsusearch, YouTube, Google, pero YouTube po ako nag-start. Pero eventually, doon ako try na mag-freelancing 2021. Sabay po ang corporate at part-time freelancer. Kaya ako po nilagay dito. Okay? Para maintindihan nyo po yung mga sinasabi ko, kaya ako natanong is para magets nyo kung nasang phases ba kayo. Normal ba yung nararamdaman nyo? Normal ba yung meron kayong subconscious na gusto kong mag-try ng freelancing? Kasi marami daw pera doon, 6 digits daw doon. Tsaka may time freedom, tsaka financial freedom. So, tingnan natin yan maya-maya. Okay, pati na rin yung sa batch 5 na bagong pasok para may overview na sila ng kaya sila nag-enroll kasi ito yung mga hinahanap nila. Okay? At the end of the course, you should be able to introduction to freelancing, mindset of a freelancer, 100 na tayo, ayan, napuno na ang areta. Why freelancing? Common task ng freelance bookkeeper, rate, ito yung kinoment nyo doon na ang dami nag-comment doon na G. Rate, skills, tools of a freelance bookkeeper, and how to start. Okay, saan kayo dito? Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwedeng 7, all of the above. Saan kayo dyan? Saan yung tingin nyo yung interested kayo or makaka-relate kayo dito sa nakikita nyo sa screen? Patype naman po. 2, mindset. 6, how to start. All of the above. Hindi na makapasok ng intern ko, si Mami Rose, hindi na makapasok. Ayan. So, 6, di ba? How to start. Nadadaanin natin yan lahat. Okay? So, sige. 2, 4, 5, 6. All. Good. Sige. Thank you for participation. Kasi, ang turo ko sa lahat ng umaattend dito, sabi ko doon, participation equals value. So, the more you participate, nakakatulong ka magkaroon ng value. Within the day, nagkaroon ka ng saysay ngayong araw sa pagpa-participate sa akin. Okay? Yan po yun. Okay. Sabi dito, according to the expert, 35% of the current workforce in the whole world is a freelance. So, yung mga may client na dito, kasama na kayo sa 35%. And then they said, by 2030, freelancer will be form about 80% of the global workforce. So, sabi dito, that's exciting. So, may makikilala kayo mga 10 years ago na nilang ginagawa to, iba pa do yung platform noon. Pero ngayon lang siya unti-unting nakikilala or nagiging hit kasi nag-pandemic. And after kasi mag-pandemic, di ba pinag-work from home tayo. And then we realize, kahit ako, na nag-resign ako sa corporate ng August, na kami hybrid on and off yung office. Tapos nagbigay ako ng resignation. Sabi ko, boss, pagbigay ko ng resignation, boss, re-resign na ako. Kasi pwede alam mo boss, pwede pa naman pala magkaroon ng accounting through online na kahit sa bahay lang.
So sabi ko baka soon pwede mo i-consider. Sabi ko pa nga sa boss ko before ako umalis. So tinanggap naman yung resignation pero meaning kaya pala talaga na magtrabaho sa bahay at makakuha ng clients international. Nung nagsisimula ako, kala ko imposible. Hindi rin ako marunong. Hindi ko talaga rin alam. As in, wala akong alam. So ayan. A freelancer is a person who earns money outside the setting of traditional full-time job while they provide service to companies and other people. They are self-employed. So, yan mamaya malalaman nyo din yung pagkakaiba ng work from home at freelancer. So, Filipino freelancer can earn more than 500 per hour. Magkano ngayon ang rate sa Maynila o kahit sa provincial? Pwede pa type kung magkano ang rate ngayon sa Pilipinas? 600 plus na ba? BGC, Makati. Sino nagtatrabaho po dito ng per hour, per day? Sino nakakaalam ng dole, 420. Isang lugar yung 420, Catherine? 355. 555, tuna. Saan dyan? Provincial, 280. Imagine, butuan. 610. Ayan, alam ko nasa 600 na. Nasa Maynila siguro si Sylvia Avila. O 300 plus. Pero sa freelancer, you can earn 500 per hour. Magkano 500 per hour? Divided by 55. Yan. So, yan yung kaya nyong kitain pag freelancer kayo. Sounds good? Sounds good. Diba? So, ayan. So, yan yung potential income nyo. 50,000 a month. Then, mamaya makikita nyo yung current rate ng freelance ng isang average bookkeeper accountant sa Pilipinas para makita nyo yung difference. Bakit nga ba siya nakikilala? So, okay. So, a mindset of a freelancer. Sabi dito, ito yung sa number 2 natin. To be successful freelancer, you have to shift your mindset. Actually, ito, unang-una sa lahat, kahit sang bagay, kahit sang industriya ka pumunta, mapa-corporate, mapa-business, ang dapat mo talagang inuuna is yung mindset. I think to follow na lang yung skills kasi dapat mindset muna yung mauna sa'yo. This is the secret success ingredient in any venture, sabi nga dito. So, say out loud the empowering belief shown below, then write down more positive empowering statement to inspire and motivate yourself. So, yan, yung may sumagot kanina ng 2, syempre, as a freelancer, sabi dito, I can do it. I am my own boss. I am focused. I create value and benefits. I'm preferred business partner. Sabi ko dun sa mga kino-coach ko, isa kang consultant, a problem solver. Actually, may kulang pa dito. Doctor. Para kang doktor. Okay? So, yan. Yan yung dapat mindset of a freelancer. As in ba, wala na ditong employee mindset na trabahong 8 to 5 lang. Yung trabaho mo, sakto lang sa bayad ng magkano yung kanina? 300. Trabahong 300 lang. Yun, di ba? Yung pagkapasok, magmi-makeup, tapos magli-lipstick, tapos magsa-start ng 9 AM, tapos magla-lunch ng 11:30, babalik ng 1. Tapos mag-aayusan ng 4:30, and then uwi na ng 5. So, ganon. Ganon ba? Sino nakaka-relate dyan? Sino nakaka-relate na ganun setup? Papasok, tapos uwi. Excited na mag-5:30. 5, nakaabang na. O, 4:59 na. Tara na, uwi na tayo. Pagbaba natin, 5 PM na. Di ba? Binder done that tayo dyan. Ayan. So, excited umuwi. Ayan. Sila Heidi, gana relate. Ayan. So, why freelance bookkeeping? So, bukod dun sa nakikita nyong potential na by 2030, yan na talaga yung magiging trend. Hindi siya trend. Actually, yun na talaga. Yan na yung reality kasi nga, mga anak nga natin nakakapag-computer na eh. What more tayong mga magulang, di ba? So, nagmamadali sa pila sa LRT o kasi rush hour. So, di ba? Yan tayo eh. Yan. So, salary range, sabi ko dito, $5 to $50 per hour. So, sabi ko kanina, kaya tinatanong ko, yung 500 divided by 55, magkano yun, di ba? So, $5 times sa 55, magkano? Nga, paki-compute. Pero nung nag-start ako sa 300. Ay, 300. $3 per hour noong 2021. So, ngayon, sa nakikita ko, nag-start na talaga ng $5. Merong mga 4.5. Pero most likely, nag-start siya sa $5. Tama ba? 275 pesos per ora. Kanina, 500 pesos. Pesos per hour. Eh, yung isa nga dito per day, 300, di ba? So, 275 times 8. Yun, mamaya, malalaman nyo kung magkano, di ba?
So, yun yung pinost ko last time. 250. So, 50 times yun na ulit sa 55. Magkano yun? So, yun yung pwede nyong kitain. Okay? Then, Xero and QBO is the most in-demand accounting software para lang may idea kayo kung ano yung aaralin. So, 2,200 per day yan. Diba? Kanina, 610 per day, dito 610. So, ilang percent ang increase niyan sa daily, ano nyo, sa daily salaries nyo. So, ayan, dito yung pinaka naririnig nyo, yung Xero, QBO, most in-demand accounting software sa online. So, sa Pilipinas kasi, madalas pag manufacturing shop, minsan nga manual pa manual accounting pa tayo. So, wala pa tayo masyadong awareness din sa Xero. Although ako that time nakaranas na ako ng QuickBooks Desktop. So, QBD Desktop, QBO Online. So, pag tinanong kayo, do you know QBD? Do you know QBO? So, QuickBooks Online yon. And then, bakit sila yung most in-demand na software sa mga freelance bookkeeper? Kasi user-friendly siya and easy to use. Sa una, matatakot kayong gumamit kasi kaya nyo lalamunin kayo ng buhay. Diba? So, hindi siya nakakatakot. Actually, meron nga, di ba, may mga free trial. Tinuturo naman yan dyan. May 30 days trial naman yung both software. And then, easy to learn and understand yung freelance bookkeeping. Actually, sabi ko nga, sa lahat ng industriya, tayo yung pinaka-in-demand kasi lahat ng business kailangan ng accountant. Tayo ang hindi mawawalan talaga ng trabaho, kahit sa Pilipinas, kahit sa ibang mundo. 30 million pa lang sa US alone. UK pa, Australia, Pilipinas, ano na lang. Diba? So, yan. And then, kapag freelance bookkeeper ka, when you say non-voice, hindi mo kailangan, thank you for calling, come again. Diba? Hindi tayo kailangan magsalita ng ganon. So, non-voice meaning a typical back-end support lang tayo. Hindi natin kailangan magaling mag-English. Yung lagi nyo kinatakutan na magaling mag-English. Hindi siya ganon. And then, pwede ka rin mag-work ng flexi schedule. Although, dito sa freelance bookkeeping, pwedeng short and long-term ang clients. So, kaya dito, tinuturuan namin kayong maging handa, masanay sa getting clients kasi client come and go eh. Yan, kaya dapat ma-master nyo itong tinuturo ko sa group na closing clients. Kasi pag naaral nyo to, hindi na kayo matatakot whether short or long-term clients yan. Okay? So, hindi na makapasok ng iba. Yun, sabi kong agahan. So, eto. May question ba so far before I proceed sa next slide? Nakakasunod ba? Okay ba? May nakukuha ba kayo kahit nakaka-relate naman yung iba dito? Tama? Yan ba yung mga tanong nyo doon? So, mamaya tayo mag-question and answer. Okay? Pero, eto. Sige, punta ulit tayo sa screen ko. So, eto yung laging tinatanong. Madalas, marami. Lalo yung nagsisimula. Miss Yan, 16, 20 years na ako sa corporate, gusto ko na mag-freelancing, ayoko na sa, sukang-suka na ako magbiyahe, ayoko na toxic na environment sa corpo, ayoko na dun sa mga office mate kong marites, gusto ko na sa bahay na lang kasama ang anak ko. Ano ba ginagawa ng isang freelance bookkeeper? Madali lang ba yan, Miss Yan? So, ayan. Ayan, tama si Alay, kahit hindi ka accountancy graduate. Yes, kasi ang bookkeeper is, ayan, mostly data entry lang po ang bookkeeper. As long as kaya mong ituro kahit kanino yung essence or logic behind sa pag-encode niya. Hindi porket pina-encode mo siya, encode lang, dapat na nabigyan mo siya ng idea, ano ba yung effect ng ine-encode niya. Mas maganda kung may background ka na sa accounting para naiintindihan mo yung accounting process, accounting cycle. Kapag hindi mo pa rin alam sa ngayon, sorry sa age natin, kung mga iba dyan na kailangan yan, ang tagal ko kasi hindi nakapagtrabaho, ano nga ba yung accounting cycle? Ano ba yung accounting, bookkeeping, ganyan. So, ayan, meron naman tayong mga, meron dun sa group na, o kahit naman sa YouTube, makikita nyo yung accounting cycle, di ba? Pag-record, pag-AP, pag-post, pag-general ledger, pag-financial statement. So, yung cycle ng accounting. Pero, yun yung lagi ko sinasabi, sa Pilipinas kasi, hindi kasi tayo namulat or na-train na ikutan lahat sa accounting. Office accounting, parang corporate accounting, sorry. So, iilan-ilan lang dito. Siguro, pwede ba makapagtaas ng kamay or makapag-comment ng ako yung nakaikot, meaning na nadaanan niya from APAR, Treasury, General Accountant siya, naging financial statement kaya niya i-present.
So, sino dyan? Yung pinagpala. O, mga pinagpala. So, yan sila, pero si Janice, di ba? Si Janice yan, nakita ko mga batch si Julie. Naikutan nila, pero nahihirapan pa rin silang makapasok sa freelancing. So, siguro, yun yung sinasabi ko, bibigyan natin ng solusyon kung paano kayo makakapasok or magkaka-client sa larangan ng freelance bookkeeping. So, ayan. So, ayan lang naman yung ginagawa. Yan lang naman, no? Sa iba, syempre, hindi ko inaano na baka mahirap, pero makaka-agree naman yung iba, record transaction, posting ng APAR, bank reconciliation, financial report, payroll, and taxation. Yan. And then, yan. Oo, kailangan din ng mentor kasi yun ang ituturo sa inyo, papashorten yung process. So, one time is, may times na papa-troubleshooting lang, papahanap lang yung 0.01 sa inyo. Tama? 0.01 hindi makatulog. And then, data migration, set up, paano mag-set up ng account sa bagong system, ililipat from the QBD papunta sa QBO. Yun yung mga kailangan i-help kasi nga, ang QBD ngayon, ginagawa na rin online, subscription na din siya. So, from 0, lilipat ng QBO. From QBO, lilipat ng 0. So, kailangan may mga client na nangangailangan ng tulong na gano'n. And then, ito yung pinaka most in-demand cleanup and catch-up. Ito, nangyayari yan sa malapit na pag-tax season. So, ready kayo. Mamaya, bibigyan ko kayo ng tips kung kailan kayo rumatrat ng application, kung anong buwan. Okay? Okay ba? Clear ba so far? Yan yung mga trabaho, ha? Para may idea kayo. Ito yung expect ko. Tsaka pag may nakita kayong job post, pag tinignan nyo, kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Check, check, check. Out of 8, out of 10 job description, kaya ko yung 8. So, yung dalawa, hanapin ko na lang ng paraan paano ko siya maaaral. Pero dapat, halos lahat alam nyo to. Pag okay na sa inyo yung skills, doon tayo sa susunod na solusyon kung paano tayo makakapasok sa freelance bookkeeping. Ay, ayaw mag-go. Okay, so eto na. Ito yung rate of bookkeeper na accountant sa ibang bansa. Nasa ganyan. Sa ibang bansa to guys, huwag muna kayong lumaki mata. Sa ibang bansa, ganyan ang rate. Kaya nga, dumating sa point na nag-outsource na, kaya pala dito nga nabuo ang mga BPO, dito napunta ang mga ibang agency. Kasi nga, pag dito sila kumuha, aside from India or other country, makakatipid sila. So, syempre, if a business owners, yun lagi mong iisipin, paano ba makasave ng cost. So, ayan yung rate sa ibang bansa. Okay? Per hour po yan, yes. So, malaki, di ba? Malaki. So, sige, tingnan nyo lang yan. Bigyan ko na lang din kayo ng idea. Pero ito ang sad reality. Ito kaka-search ko lang. Ito sa Indeed. Sino kayo dito? Pa-type naman kung 21, 23, 43. Or none of the above. Nasaan ang salary nyo dyan ngayon? Sige, let's nga. None of the above. O, serious. Nasaan of the above? Senior. None. O, di ba kung nakakalungkot? Nasaan kaya yan? Nasa 15 o 20? None of the above, hindi. So, yun yung difference. Tama? Pag senior, o 43. Oh, actually, senior, manager sa Pilipinas, nasa 43 to 50,000 to 60. Yan talaga yon. Depende pa sa company yun plus other benefits. Tama ba? Agree ba kayo sa nakikita nyo na yan talaga? Si Sir Rapi, nagalit na doon. Overwork. Sir Rapi, yan. Okay. Pinapakita ko lang kung yun talaga yung reality. So, wala tayong magagawa dyan. Pero, syempre, that's the reality. Pero may solusyon. Meron tayong solusyon dyan, para dyan. Kaya nga kayo nandito kasi nakitaan nyo ng potential. At ang kailangan nyo lang is mahanap paano ba siya gawin. Okay, ito na tayo sa exciting part. Ito yung sinasabi ko kanina. What if, sa freelance bookkeeper, ito ang dami nag-comment doon you can earn $5 per hour. So, 55 ko siya, 275, 160 hours is the 40 hours, tama? 40 times 4, tama naman ang computation ko, di ba? So, kahit mag full-time ka sa bahay, 44,000, kaya mong kitain. Sige nga, pa-type in niya, anong gusto nyong salary dyan? O sinong may salary ngayon nagdyan? Anong level kayo dyan? Pakititigang maigi. I-manifest nyo yung nakikita nyong salary.
Oo, may $3 talaga. Actually, nag-start ako sa $3. Pero good pa rin naman yung $3. Let's face it, kasi per hour yun. Pero, kung sa free, nagsistart kayo, pwede nyo itaas ngayon. Sabihin mo yun nga, tuturuan kayo doon na, actually based on my research, the starting point of a freelance bookkeeper is $5 per hour. Pwede nyo sabihin. So, 7. Nasa 7 doon si Sir Rapi. So, pwede na 61. Masaya ba kayo pag $10 per hour? Happy rate po ba yan? Yan. Yes, kahit part-time, yan ang i-demand yung rate. Yes, coach. Kaya yan, tama? May happy rate, tinuturo ko sa coaching ko yan, di ba guys? May happy rate is $10 per hour. So okay na ako actually happy ako sa 10 kasi 88 yan. Kung part-time nasa bahay, imagine hindi ka na maliligo, tipid ka na sa sabon. Diba? Nakabalos ka ng sabon. Malaking bagay. Tama pa? Nakukuha po ba? Tingnan ko yung mga itsura nyo. Nakakuha? Okay. So sige, meron dito may mga client na siguro iba may pwede makapag-share. O tipid sa damit, yung damit nyo suot nyo ulit bukas. Tapos yung sabon, every other day lang ang gamit. Tapos yung tubig, nakatipid kayo sa tubig. Yan. Sa kuryente lang ibabawi kasi mainit. Kasi nga hindi ka naligo, di init na init ka. Tama ba? Sa aircon. Yan. Yun lang, kapalit ng aircon. Pero at least nasa bahay. Tipid sa makeup. Tama. Tipid sa damit pang alis. Lahat na tipid. Diba? Tipid yun lang. Bumabawi sa pagkain. Yung lahat na lang, mayat-maya, naka 5 days meal ka per day. Yan. Okay? So, ayan, i-manifest nyo dyan. Sige, i-manifest nyo. Tatandaan natin yung mga nilagay nyo dyan. Ang sakit naman nun, Margaret, tataba naman. Ayan. Oo, tumaki ako mula nung nag-online. Dati akong 55, ngayon 59 to 60 na siguro. Parang ganun. Diba? Upo, pagkagising upo. So, anyway, eto, pakita ko lang. Eto guys, isa sa actual contract ko sa client. It's 1,240 pounds per month. Walang tracker, walang flexi. So, 1,240, magkano rate ng pounds ngayon, guys? 71. Bookkeeping services pa lang yan. So, 80, parang 88, 88? Basta, nasa 80,000 yan, times 71 yun na lang. So, posible yan. And then may contract yan. Kaya, maraming nahuhumaling kasi nga, ganyan ang posibleng makuha. Tapos naka-ano pa siya, naka-flexi schedule. So, i-manifest nyo din yung ganyan. At sana makakuha kayo ng client. Ito yung client ko ng 2021. May first ever big client na sinend ko lang yung isang e-commerce PPT sa kanya and then bumalik. So, yun yung potential income nyo. Masaya ba kayo dyan? Di ba ma-happy yan? Nakaka-happy? Para ka ng sahod ng ano na yan, ng senior, ano na kayo dyan? CFO. Okay? O ayan, para pakita ko lang sa inyo, pwede talaga siyang mangyari. So, ano-ano ba yung mga accounting, scope ng accounting na sinasabi nyo? Miss Yan, saan ako makakakita? Anong industriya ba ako pwede mag-serve ng bookkeeping? Ayan. O, sahod ng abroad. Chocolate, size 9. Ganyan. Nakaka-happy talaga siya. So, yan. Ayan. Para lang mapakita yung totoo yan at nangyayari talaga yan. Hindi imposible. That's why meron nga tayong ganitong group at patuloy na nagtuturo kasi sayang naman. Hindi siya sayang. Deserve nyo yan. All you have to do is maging capable para maging deserve dun sa sahod na yon. Okay? Deserve tayo pero you have to be capable lang. At ang gagawin natin is maging capable kayo para ma-achieve yung ganyung income. Yun, yung gusto kong emphasize doon. Okay, tandaan nyo yan. You're deserving, pero you need to be capable. And ito yung mga industriya na pwede nyong hanapan ng client. So, kung nahihirapan ko, Miss Yan, saan ba ako magpo-focus? Parang gusto ko sa ganito. Gusto ko. Ano nyo na, screenshot nyo na, tabi nyo sa pagtulog at mamayang gabi pagising nyo, isipin nyo kung anong gusto nyo i-serve na client. Kasi minsan, so sobrang excited tayo, hindi na natin alam kung ano ba talaga isi-serve. Which is, sabi ko nga, lahat ng business kailangan. Kahit tumingin lang kayo sa labasan. Diba, may bigasan, may salon, may repairs and maintenance, may mga motor, may mga, yun, marami doon, may mga wood, ano doon, pagawaan ng wood, ng mga upuan. So, lahat ng business, pwede yan. So, pwede na kayong mag-search kung anong gusto nyong industriya dito sa simula.
Pero pag newbie ka, ang lagi ko sinasabi, magsimula kayo sa e-commerce. E-commerce po is Lazada, Shopee, TikTok Shop. Sa ibang bansa, Amazon, ano na nga to? Amazon, tsaka Shopify. Yung pinakita kong salary, yung e-commerce client yun. Tapos pinakitaan ko siya ng PowerPoint. Na after the interview, sinend ko sa kanya yung PowerPoint. Sabi ko, sa'yo na yan. Bahala ka kung i-hire mo ako, pero sa'yo na yan. Tapos bumalik siya. Kasi through, yun nga, sa interview tuturo ko kung paano ko ginawa yun na on the spot, tinuruan ko pa siya kung yung e-commerce, bumalik, na-hire na ako. Yun. Ganun siya nag-work. Kaya nga tinuturo ko kung paano magka-client ng ibang approach. Hindi yung typical interview type lang. Iibahin natin yung mindset nyo when it comes to interview. Okay? Kasi pwedeng kayo yung masunod. Pwedeng kayo yung mag-stand out sa lahat ng interview kapag sinunod nyo yung mga tuturo ko. Okay. So, dito tayo. Ikaw, depende sa'yo. Sa freelancing, pwede mong iserve na client. USA, UK, AU, Canadian. Yan. So, ayan, yan yung, pero sa akin, personally, madalas US. Although, ikaw, depende sa panglasa mo, kung gusto mo AU, although recently, hindi naman this, actually, lagi namang in demand ng AU clients. Ang dami, ang lalaki din magpasahod ng AU. Kaya nga nagkaroon kami, sa susunod, mamaya madidiscuss ko, sa mga susunod na araw, kaya kami nagtuturo ng AU, pang second batch na namin, pang third batch na kami soon. So, yan talaga yung pinaka-in-demand, lalo na pag sa mga ayaw mapuyat, yung mga sabi nga nila, may age na, ayaw na magpuyat, hindi na kayang graveyard. So, gusto nila, it's either UK, AU clients. Then, pag US, pwede rin naman, tinuturuan ko paano ma-negotiate yung FlexiR. Nawala kasi dito isa kong intern si Sane. FlexiR siya eh. Ayan. Clear ba? Okay, clear ba guys? May question so far? Mamaya tayo mag-question and answer ha, para isang pasadahan ako. Pero sana may nakukuha kayong value and naiintindihan nyo po. Pa-heart-heart naman kung naiintindihan. Pa-heart-heart. Pwede naman pa-peace, ano din, kung naiintindihan yan. Pa-heart-heart. Okay, thank you. So, ayan. Yan. So, skill set of a freelance bookkeeper. Ito pa yung isang commonly struggle natin. Yung nagsisimula tayo. Ang dami nating limiting beliefs. Ang dami nating doubt. Kasi minsan hindi ko alam. Hindi ako marunong mag-QBO. Minsan hindi ako marunong mag-encode. Hindi ako marunong ng ganito. So, pero, again, as a freelancer, as a freelance bookkeeper, ito nga yun eh. Kasi magiging para kayong, hindi ka parang, business owner na talaga kayo. Yun ang una yung kailangang i-mindset sa sarili nyo. As a business owners, one-man army tayo eh. Wala kang dapat alibis o excuse sa akin na hindi ko alam, hindi ko aaralin. Ayoko miss yan, hanggang dito lang gusto ko at okay na ako dito. Hindi pwede yung ganong mindset. Bakit? Kasi when you limit yourself dun sa isang bagay na comfort zone mo, hindi ka mag-grow. Diba? Tapos magtataka ka, bakit sila ganito na? Bakit siya ganito? Hindi ka gumawa ng way para ma-improve yung sarili mo araw-araw or magdagdag ng personal growth. And you will ask yourself, bakit hindi ka pa nagiging nakaka-move sa gusto mong buhay, sa gusto mong salary? So, mindset talaga. Yan. Growth mindset, abundance mindset. So, lagi kang pag may, yan, tulad niya, sabi ko lagi, lahat ng uma-attend ng free webinar ko, halos kilala ko ng iba, suki na. Kahit pa ulit-ulit ako ma-attend sila, bakit? Kasi may times, sinisen yan, may topa ko, ano-ano sinasabing, pampagising, nanggagarote ako. Yan. Yan, daming kailangan. So, una-una is bookkeeping knowledge. Available yan sa ChatGPT, YouTube. Pero again, inaaral siya eh. Tayo nga inaaral natin. Sino mga accountant dito? Nung nag-aaral tayo 4 years, hindi ko rin alam yung accounting 101. Binabasa ko pero hindi ko naintindihan si prepaid, si accrual. Wala akong maintindihan sa lahat ng tinuro ng teacher ko until magkaroon tayo ng actual experience. Doon ko lang totoong naaral. Hindi ko naman sinasabi tayo mag-aral ha. Pero ang reality talaga is yung actual. Kaya laging turo ko sa mga mentees ko is mag-apply kayo na mag-apply kasi ang actual na laban kapag nagka-client. Hindi mo siya maintindihan kahit anong galing mo, kahit anong ready mo kapag hindi ka lumaban sa interview at kahit anong application at hindi ka ma-hire, hindi mo malalaman yung totoong freelance bookkeeping, kung paano ang buhay ng isang freelance bookkeeper. Mag-isa ka lang.
Baka computer, maghapon, mag-isa ka lang, wala kang kasama. Kaya nga meron tayong community para may kasama kayo. Pero dati, nagsisimula ako, mag-isa lang din ako. Okay? So, bookkeeping knowledge, kailangan yung maaral ulit. Kaya mamaya, may bibigay ako sa inyong freebies regarding bookkeeping, basic bookkeeping na binigay ni Teacher Casey sa atin. So, bibigay ko sa inyo yan mamaya. Kaya huwag kayong aalis. Babalik ako. Charot. Huwag kayong aalis hanggang mamaya kasi bibigay ko yung link sa inyo sa mga nagsisimula para ma-refresh din kayo. Okay, accounting software. Ayan, kaya nga meron tayong QBO, Zero, tsaka ngayon may Wave. Ano pa ba? Noong nakaraan, nag-ODO tayo. Kung naka-attend kayo ng free webinar, meron ng ODO, di ba? So, pero yan ang pinaka-well-known, QuickBooks Online, Zero, Wave. So, pero recently sa group, mas nakikilala na ngayon si Zero kasi gawa ni Coach Jay kasi may pasaga siya. And mas natutuwa na sila ngayon sa Zero kaysa sa QBO. Actually, mas marami talagang nakakatuwang feature si Zero kaysa sa QBO. Ang alam ko lang ha, gano'n. So, and then ito ang pinaka-importante sa akin, marketing skills. Yan, ang hirap naman yan, marketing skills. Kaya nga ako nag-accounting, tapos marketing skills, ituturo mo sa amin, o dapat meron ako. Kasi, di ba, sabi nga natin, sa lahat ng business, kung wala kang sales, wala ka ding accounting, di ba? So, sa atin, dapat dito, as early as na, kung nagsisimula ka na ng freelance bookkeeper, alam mo dapat paano i-market yung services mo. Kaya nga tinuturo natin, may mga free webinar ako ng profile optimization, even sa Mentis ko, talagang pinupush namin silang mag-optimize ng profile kasi hindi, ito talaga yung kailangan, ito talaga ang reality. Hindi porket marketing ka, magbebenta ka na, hindi yun eh. Kasi kailangan mo malaman ng iba na nagsiserve ka na ng accounting para ma-retain sa utak ng tao kung ano-ano ka. At branding. Actually, in the end, ang matututunan nyo is yung how to brand yourself. Hindi na nga yung mismong produkto nyo, yung branding nyo, makikilala kayo. Okay? And then, of course, computer skills. Siguro naman lahat mag-computer, marunong mag-computer. Malamang, nasa Zoom kayo ngayon, marunong mag-computer. Tama? Data entry. Organizational skills. Attention to details. Ayan, inisa-isa ko na dito, pwede nyo nang basahin. Pero, eto talaga, as any business naman, kahit hindi siguro sa accounting, pero meron kasi ditong data entry na hindi ginagawa ng ibang skills like yung mga video editor, siguro mga SMM, o ibang, mga OBM, email copywriting. Pero, madalas dyan, ayan, continuous learning, business acumen, customer service, so lahat na, all in one na tayo dito. Tama? And then mathematics, of course, and taxation. So, ito yung sinasabi ko, kung meron na kayong yan, check. May bookkeeping knowledge na ako, check. Marunong aaralin ko si QBO, check. Yan, on process ako ng marketing skills. Kailangan ko matuto mag-close ng clients. Closing techniques, yan, aaralin ko yan. So, isa-isa yan, mabubuo as you go along. Hindi siya agad-agad, hindi siya overnight. Unti-unti siyang inaaral. Pero at least, alam niyo na kung saan kayo magsisimula. Yan, skill set. Ayan, pwede yan, skill set, tama. Kaya lagay nyo lang kung ano yung kaya nyo. At lagi nyo i-emphasize doon kung ano yung strength nyo. Kung saan kayo magaling. Para yun yung ibabouch nyo sa interview. Kuha? Sige, pa-screenshot or gusto nyo copy, sige, wala namang problema. Kasi pag sinan ko kayong copy, pati mukha ako, makukuha nyo. Doon sa slide. Pwede naman. Ayan. So, eto, importante dito. So, eto yung pinaka most asked din sa group. Bisan, pwede bang, ano po kailangan gamitin? Laptop or phone? Una-una agad, syempre, laptop, guys. Kasi hindi ka pwede makapagtrabaho ng phone na ang gamit mo. Diba? Nung nagsisimula ako, wala lang din akong internet, pero ang gamit ko lang ng hotspot. Nakiki-wifi lang ako sa office. So, dati wala rin talaga kasi wala naman ako paggagamitan. So, data lang gamit ko. Okay? Of course, internet's either LAN, Wi-Fi, or prepaid. Ang kagandahan ng sa freelance bookkeeper, basta may internet, good to go ka na. Malalaman mong freelance bookkeeper siya kapag pumunta sa coffee shop, tinatanong agad sa cashier, do you have Wi-Fi, please? Freelancer yon or nagtatrabaho online. Kasi yun talaga, hindi ka makakatrabaho, makikikapi ka na, makiki-Wi-Fi ka pa. Diba? Saan ka nakakita minsan ng Starbucks walang Wi-Fi? So, lipat ka na ibang kapihan. Or kahit anong kainan na may Wi-Fi, ako yun agad ang hinahanap. Okay? And then, of course, ito, habang maaga pa, yung mga nagsisimula, yung mga first time pumasok sa Zoom ko, or ngayon lang naka-attend,
Gawa na kayo syempre ng mga Zoom. Skype, importante Skype kasi sinisiyan yan ng lahat ng accounting people naka-Skype. Old school sa iba pero Skype talaga ang way of communication namin. Nandun kami lahat nakatambay. Daday dan sa FB. Hindi ko rin alam. For some reason, nag-Skype kami. Then Teams, Microsoft Teams, para rin siyang Zoom. So, kailangan yung install sa laptop nyo. WhatsApp, mga client namimigay ng WhatsApp number. Viber, Slack, Calendly, Canva, Grammarly, AI, Google Sheet. O, pareho tayo, 2017 lang si Smack. Okay pa din yan. So, ayan. So, nakuha nyo to. Dapat meron na kayo sa laptop or sa phone nyo. Actually, sa phone ko, lahat ng phone ko, may nakaganyan. Lalo na yung dati, Slack sa phone. Para pag naghanap si client, di niya alam, nasa Ilocos ako, pero naka-Slack lang ako. At least naka-online ako, di ba? Pwede yon. So, yun. Then, build authority. Ito na yung lagi kong paulit-ulit. Ano nga yung profile optimization? So, sabi ko nga doon, tingnan nyo yung profile optimization yan sa FB o kahit sa LinkedIn. Hindi ko na tinanggal yung October 21, 2021 kong backdrop sa FB. Kasi as a freelance bookkeeper, ito na ako para pag-check ng client o kahit sinong naghahanap sa akin, naka-backdrop doon. Ano siya, I help business owners, ganyan. So, ibig sabihin, accountant, nagtumutulong sa mga business owners, kahit hindi ka na mag-explain. Yun yung profile optimization. Loud and clear na doon yung services na binibigay mo. Although yung iba dito, nahihiyang mag-post, di ba? Kasi baka sabihin ng kapitbayan, yung pinapasok, baka sabihin, puro afamang kausap ko. So, again, hindi naman para sa kanila yung ginagawa. So, who cares? Care bears, di ba? Diba? Yun yung lagi rin natin naririnig dito, naiya ako, baka sabihin, mukha akong ewan, nagpo-post ako ng kaano-ano. Hindi nyo naiisip, makakatulong yun sa marketing nyo na hindi nyo nalalaman. May nanonood sa inyo, binubyo kayo sa story, binubyo yung LinkedIn nyo, nakikimarites sa inyo, tapos susunod, ano yung ginagawa mo? Bakit nasa bahay ka lang pero kumikita ka? Marami na pong ganyan, even yung kabatch ko, mga accounting grad sa UE, unti-unti na silang nagtatransition. So, naku-curious sila anong ginagawa ni Miss Lilian. So, ayan, online jobs, Upwork, Outsourcing, Freelancer.com, Indeed, FB Group, and LinkedIn. Okay? Ayan. So, ayan, may tanong sila dun sa crowd. Sige, pakisagot lang, guys. So, number 5, ATS. Sa batch 4 and that's sa batch 5, ituturo ko natin doon yung ATS resume in Canva. Kasi meron na nga yung tools, yung mga recruiter na kapag in-screen yung ano nyo, yung ano tawag dito, resume nyo, nadedetect na agad nila kung sino qualified. So, tuturuan ko kayo dun sa ATS resume. Ano itsura dapat? Naka-bullet po, 8 o'clock na daw. So, ayan. So, dapat din, sa freelance bookkeeper, meron kang cover letter or proposal. May times dito nalilito yung iba. Miss yan, ano pagkakaiba ng cover letter and proposal? Actually, sa akin, most the same na. Nagiging proposal na lang siya kapag medyo personalized yung approach mo sa client. Nakausap mo siya and then nag-send ka ng proposal. Cover letter is your self-introductions, emphasizing your experience. Doon, sa cover letter. Doon papasok yon. And then, of course, ito pa isang tanong, Miss Jan, paano gumawa ng portfolio? Wala akong portfolio. So, kaya nga unti-unti, di ba, namimigay na kami ng, mamaya mamimigay ako ng zero self-face para kahit isang portfolio man lang after this webinar, may magawa na yung bagong pasok o yung mga umattend sa akin ngayon. Okay ba yon? Para may magawa na kayo kahit isang portfolio. Zero self-face yon. Kodigo yun ng zero, makapasa kayo. Wala na kayong hahanapin doon, end-to-end, ginawa ni Coach Jay, shout out kung dyan siya. Bibigay ko mamaya. So, dalawang ibibigay ko mamaya, kaya huwag kayong aalis. Isang zero self-paced at saka basic bookkeeping para ma-start na kayo doon. Okay? Para ma-happy naman kayo tonight. And develop your research skills. Ito, importante. Dito, pag freelancer ka, dapat resourceful ka. Although pag hindi na kinaya ng brain cells mo, o yung mga tanong, pwede ka nang mag-call a friend sa group. Pero as much as possible, kung kaya mo siya ma-research sa kahit saan, Google, YouTube, ChatGPT, tapos pag di na kinaya, call a friend ka na sa group. Paano po pag-entry? Paano po pag ganito? Pero pag nakita nyo kaya nyo pang i-research, tapos kung nakita nyo yung ibang ka-group, ang pakiusap ko talaga guys, kung nakikita nyo yung group, may tanong, tapos alam nyo naman sagutin, huwag nyo namang pabayaan. Pwede nyo sagutin. Pwede naman kayo mag-disclaimer doon. Check natin yung iba kung tama.
Ako ganun minsan. Check natin iba, baka may ibang sagot. Ito kasi sa akin based on my experience. Diba? At least na-share mo yung alam mo, baka naman nakatulong ka. So sana yung mga nandito, yung mga ibang freelancer or batch 1, 2, 3, 4, 5, ganun yung maging habit nyo. Pag may nabasa kayo, pakibigay yung link. Kung alam nyo yung link, pakipasa. Pamigay nyo lalo yung mga free. Okay, lalo sa amin yan. And then maximize yung mga automation. Ito na nga tayo, si ChatGPT. Sa mga mentees ko, tinuruan namin dyan ngayon na mag-ChatGPT ng kanilang cover letter and proposals. And then, of course, number 10, ito sinasabi ka ni Renz, kailangan mo talaga magkaroon ng mentor, coach, support group, and community. Yung community, of course, nandito na kayo, pero yung mentor, coach, nandito naman si Miss yan. Kaya ako sinasabi kailangan nyo yan kasi kahit anong gawin yung paghahanap sa YouTube, iba pa rin yung may nakakausap at nakakapagturo sa inyo ng tamang gagawin. Yung taong dumaan na dun sa process na yun at paiigsiin yung process para sa inyo. Para malesen na yung time yung mag-research, diba? At least yung kahit anong tinuro ko doon mamaya after this Zoom, gawin nyo na agad. O kahit zero face, gawin nyo na before kayo matulog. At least may natapos na kayo sa isang araw para sa pagiging freelancer nyo. Yun yung importante. Okay? Okay ba tayo dyan? Any questions so far? Questions so far? Titignan ko nasa na ako. Meron ba akong dinasagot doon? Malinaw po ba? Nakukuha po ng mga bagong pasok. Tsaka not so newbie. Yan. Okay. Malinaw. So, andito pa rin naman yung mga batch 1 to ano ko. Pero nakakatuwa kasi kahit mentees ko na sila, interested pa rin silang umattend. Bakit kaya? Gusto kong malaman, yung mga B1 to B4, bakit kaya interested pa rin kayo uma-attend sa webinar ni Miss Yan? Baka laging may update at bago. Baka may pasabog si Miss Yan, no? Yan. Laging may paano. Pag-giveaway. May giveaway. Pag-giveaway. So, ayan, lalo na sa ayuda. Ayuda. Pero sige, bago ako mag-proceed, nandito ba si Glenn? Glenn, pwede kitang Hello, Coach. Good evening. Ayan. Glenn, isa ka dun sa last year na nagbigay sa akin ng testimonial. Opo. Pero wala pa akong coaching session na paid. Ano yung naitulong ko sa'yo nung nagsisimula tayo last year? Ako po kasi proud ako na tubong free that time. Kumbaga talagang naghahanap ako ng way para mag-online na kasi nag-work ako sa government as a bookkeeper. Yun nga medyo parang nakakapagod tsaka tapos medyo kailangan na magstay dito sa bahay. So yun po, naghanap ako as far as nag-research din po ako tapos doon ko nahanap yung si Coach Yan tsaka yung group. Tapos since then nag-start na po ako ng mga free niya, sumali-sali sa mga free webinar katulad po nito. And then ang ginawa ko lang nag-take notes and then sinikap ko na i-apply yung bawat isa ng mga tinuturo. Tapos yun malaking tulong actually. Actually nandun sa YouTube channel ni Coach yung testimonial ko. Hanapin niyo na po doon yung pangit na mukha. Tapos yun na po yun. Tapos yun nga ho. Very grateful ako. Tapos ngayon I'm planning to join the elite na rin po para mas mas mag-level up po yung aking freelancing. Ayan. So, tinawag ko si Glenn. Although si Glenn, comeback niya ulit. Kasi yun yung time, ito yung sinasabi ko lagi sa mentees ko. Kapag nagka-client ka na, pero there are times na babalik ka ulit sa umpisa eh. Kailangan mo ulit ng support system para mag-move. Hindi pwedeng after maka-client, bahala na kayo dyan. Hindi siya talaga ganun nag-work. Mas gagaan ng life mo kapag meron ka pa rin na pagtatanungan o mababalikan. Sa kaya sabi ni Jude, may mga update. Baka si Glenn, kaya siya ulit sasali, although naging mentees ko na siya last year. Lagi talagang may bago eh. Kasi as a business owner o as a person, lagi ka dapat mag-aim ng ano pa bang ma-offer natin maganda sa group? Ano pa kaya matutulong natin sa mga mentees? Hindi tayo stop sa dito lang. Kailangan mag-scale tayo. So same with Glenn na naghahanap ulit ng bumalik sa momentum at scale.
So thank you, Glenn. Kasi nagka-client ka, Glenn, after that, di ba? Oo po. Actually, dalawa po that time. Tapos, yun po. Pumasok po ako ng full-time ng review ko para sa Sipale. So, medyo napabayaan ko rin. So, parang ganun nga, tama po yung sinabi ni Coach na kailangan mo talaga ma-maintain yung momentum. So, kasi ako ngayon, parang nagsisimula ako ulit sa nire-review ko na naman yung mga dating mga webinars ni Coach at saka yung mga bago ngayon na nasa YouTube channel. Tapos yung mga dati ko rin na take down notes. Tapos sinisikap ko siya ulit na ma-build ko po ulit yung momentum. So, ayan. So, nag-review lang siya for a while, pero ang goal niya ulit magka-client. So, malamang, uulitin niya lang ulit yung mga naturo ko. Back to zero ulit siya, pero natuwa ako sa kanya sa napaka-humble niyang tanggapin na kailangan niya ulit ng tulong na ganun siya ka-humble. Yun kasi yun lagi kang, sabi ko nga, mas nakakagain ng respect yung taong humihingi ng tulong. Kasi alam niya yung weaknesses niya. Kailangan i-complement yung weaknesses para mahaging strength niya someday. Yun yung kailangan natin. Okay, so anyway, so ayan, having said that, diba sabi nyo kanina 1, 2, 3, 4, 5, 6, saan kayo doon? Thanks, Glenn. Saan kayo doon? Sabi nyo lahat? Tama ba? So ayan, so that's why, eto, sino na dito? Again, ulitin ko lang yung mga nasa, saan na ako guys? Nawala na ako. Sorry. Yeah. So, balik na tayo dito sa aking presentation. Yan. So, kaya nagkaroon kami ng ganyan, ito na kaya ako kayo nag-webinar din kasi ito yung most commonly problem ng lahat ng newbies. Sino dito makaka-relate? Yung nag-enroll kaya napa-enroll ng batch 5 kasi ito yung kailangan nilang tulong. Ayan, marami na ako nakikitang batch 5. Ayan. Diba? Saan kayo dito sa apat na to? Yan, mga batch 5 yan, tsaka dating B1. Sila yung may mga problem na ganito. Kasi nga, through 2 years na ako, ito talaga yung nakita kong problema. Kahit skilled na kayo, kahit CPA, cum laude, may BP Finance tayo sa group, pero tinanggap nila na kailangan pa rin nila ng tulong kasi hindi sila makapasok sa larangan na to. Okay? Sabi natin doon, how to get hired. So doon, tinuturuan ko doon sa 3 months coaching ko. Again, nandito yung mga mapagpapatunay na dinaanan nila itong lahat ng phases. Getting hired meaning, mapapansin doon yung mga proposal nyo. Lahat gagawa ng Loom. So B5, abangan nyo kung ano si Loom. Tuturuan natin gawa ng Loom. How to win interviews. Ito yung tinuro ko kay Glenn. Paano makipag-usap sa client ng hindi natatakot at ikaw yung nagda-drive ng conversation. So, nakuha ni Glenn yung client na 2, in-apply niya yung mga turo ko. So, and then, of course, number 3, onboard clients, miss yan. Yung mga checklist, ito yung pinaka-favorite ng mga coaching ko. Ang daming files nun. Hanggang ngayon ata, nabuksan niyo na ba yung mga files? Parang hindi pa. Batch 4, natatawa si Sylvia. Sylvia, nabuksan mo ba lahat ng workflow? Di ba hindi? Sa sobrang dami. O, hindi pa lahat. So, yan. And then, how to market your business. Ito yung sinasabi ko, hindi lang kasi pwede dito magka-client ka. Dapat masustain mo yung business mo. So far, ako 2 years na, so far so good. And sabi ko nga, nakikita ko ng sarili ko, mga ilang years pa, nandito pa rin ako. Kasi dito ko nakuha yung gusto ko na, yung hinahanap ko dati na saan ba ako sasaya, yung may time sa anak ko, nakakaalis ng walang boss, walang leave. Gusto nyo ba yon? Yung makakaalis ko walang leave, walang boss. Diba? Bahala ka, pupunta sa school duration ng anak, diba? Kahit wala talagang leave, yun ang masaya. Okay? And then dito dun sa coaching program, kaya namin kung dati nung nag-coaching ako last year, ang ginawa ko lang tong 4. Yan, last year yan, nag-launch ako, 200 mentees yan. Pero this time, sa Elite, ang ginawa ko, nilagyan namin ng upgrade. Kumbaga sa palabok, nilagyan pa namin ng lechon. Yan. Sino bang palabok na lechon? Dito, may tinatawag kami Zero Saga. When we say Zero Saga, yung ibibigay ko sa inyo mamaya, patikim pa lang yon self-paced. Pag nag-init kayo, meron kayong hanggang payroll ng New Zealand, ng UK, tsaka Australia. Payroll, yun ha. Magkakaroon kayo ng certification pag nag-enroll kayo dito. And then basic navigation ng Zero, basic bookkeeping, multi-currency,
At abangan nyo, gagawa ng paraan ni Coach J, pati financial statement and audit. So, sino dito yung batch 1, 2, 3? Kamusta si Zero Saga? Minahal na nila si Zero Saga. Inaabangan na nila. So, sa batch 5, wait lang kayo makakapasok. And then yan, multi-currency. Hindi pa tapos sa multi-currency, may audit yan, saka practice set. Yun ang pinakamaganda, may practice set. Kasi doon kayo mahahasa, i-apply yung mga hands-on. Kasi yung ibang course, yes, merong recording, pero dito practice set. End-to-end kayo tuturuan paano masagutan. At paglabas nyo, sabihin nyo, ay, ako gumawa niyan. Congrats! Diba? So, yan. UBO navigation and then basic bookkeeping meron din po sa loob. Okay? Yan din po yon. So, yung mga nagtatanong paano magsimula. And aside from that, chance for internship, although nag-stop kami sa batch 3 na internship, wala pang nakakapasok sa batch 4 and batch 4 na intern kasi naglaylo lang si Miss Sen yan to give way to elite nung mula May. So, nag-stop ako. Pero meron akong 15 intern, nandito sila. Alam nila yan kung gaano sila ka-close na sa isa't isa ngayon para sila magkakapatid. And then, internship, 30% discount to any course. And etong recommendation and referrals, ngayon, mas hihigpitan ko. Lahat lang ng elite ang may karapatang gamitin ang pangalan ng TaskWise kapag sinabi nilang intern sila or coaching session ko sila. Kasi dati, pinapahiram ko ang TaskWise sa kahit sa EP. Ngayon, hindi po. Kasi ito po ang perks ng elite. Kayo po ang pwede kong i-vouch na dumaan sa coaching session at nag-training ng mga basic bookkeeping, Zero, tsaka QBO. Para pag nag-email sila, pwede kong replyan ng good recommendation. Okay? And then sa nagtatanong, Miss Yan, unlimited ano ba yan? 1 year support from the date na nag-join kayo. Kung batch 1 kayo ng February, 1 year yan. Ang 3 months program lang is para lang matapos yung basic, kasi nakita nyo dito, Zero, basic, tsaka QBO, dapat natapos nyo siya within 90 days. Siguro in 90 days naman nakuha nyo yung certification nyo kasi magagamit nyo yun sa pag-a-apply. Pero yung support, nandyan lang kami. Andito pa yung mga batch 1, no? Meaning nandyan pa kami. And sila pa rin yung uma-attend sa webinar. So, 1 year support yun. Huwag kayo mag-alala. Okay? And then, itong pinakamasaya, may chance to win kayong laptop and GCash by December. Kanina nagmi-meeting na kami kung anong klaseng laptop ang pamimigay namin. Sa elite po to. Pero syempre may kami, mechanics. Pero at least may chance to win kayo. At marami pang iba, may pa GCash, saka bahala na, marami pa. Last time no anniversary, ang elite lang ang nanalo ng courses ng Bedrock, 3, which cost $147, 3. 6 pala. Sa elite ang nanalo ng almost 6,000 na course. So, di ba? Bawing-bawi na yung ano niyo, na-invest niyo. So, only pag elite kayo. Okay? Ayan, kasi last na pahabol na namin, so September 8 na kami magsa-start. So, yung B5, kala nila na lost na sila, hindi na raw sila makasunod. Pero ang totoo niyan, sobrang ahead pa sila kasi hindi pa po nagsisimula ang batch 5. Sa Friday pa lang at 7 p.m. Question pa so far? Question. Sa mga pinresent ko po, getting clients, mindset, tools, whatever. Ayan. So, good news. Question po, Coach. Sige pa. Yung sa, di ba, elite na kami, then after a year, tapos na yun, di ba, support. So what will be the next? Member pa ba kami? Hindi, actually, itong pinag-uusapan namin, mag-uusap kami by, I'll be honest, syempre, as a community na, paid community na, of course, nag-look forward kami, anong meron next year? Willing to pay naman For kami. the elite. Oo, yung mag-extra ng membership. Pero syempre, pataas ng pataas yung makukuha yung benefits. Yun yung goal namin. Kasi hindi pwedeng, kasi alam nyo na lahat eh, it's either personal training, not only skill set, kasi kailangan yung leadership training, or any training na kailangan nyo, pwede natin idagdag by next year. How much the renewal fee? Pinag-uusapan ba namin Wala kung pa. same or baka mataas, depende sa value na ibibigay namin. Kasi yan. Tapos ayan, since nandito na kayo, eto na yung batch 5, naka-ready na. Sa mga nagtatanong ano po laman, nakakasa na po yan last 2 weeks ago pa. So, sa mga batch 5, sa excited, sabi nila baka naiwan na sila. Hindi pa po. Nandito pa po lahat.
ng materials. Ayan po yung laman yan. So, kada phases may bonus file. Hindi lang po siya dun natatapos. So, nandyan po yung mga content calendar, yung chat GPT na sinasabi ko, kanina ko lang dinagdag. May chat GPT po ang dinagdag. Sa batch 1, 2 to 4, wag kayong malungkot. Siyempre, meron din kayo yan. Kadadagdag ko lang kanina, ayan, 259. So, meron ding LinkedIn messages para hindi na kayo mahirapang mag-compose kung paano kayo magre-reach out sa client. Social media, kasi problema nyo kung ano ipopost nyo. Andito na, ayan, basic accounting module nandyan, although bibigay ko mamaya. So, kada phases, may pa-bonus lagi. Lalo na yung phase 3. Kasi ang phase 3 po ang pinaka-masaya sa lahat. Yun pong, patalan tayo ulit. Sa phase 3 po, nandyan po yung ultimate blueprint ng freelance bookkeeper. Lahat, pricing, repair strategy, yan. Welcome kit, nandyan na po yan. And then, meron po yung bonus file ulit sa loob. Imagine, bonus file, pero bonus file, nandyan na lahat. Pati clean up checklist na dito. Workflow, USB, lahat ng kailangan nyo sa journey nyo as a freelance bookkeeper, binigay ko. Kasi ito nga yung sinasabi ko eh. Kasi kung mag-iisip pa kayo, ano ba gagawin niya? Ano ba susunod? So ito, yung pagkakasunod-sunod ng phase 1, ito kasi yung phases nyo. Whether you like it or not, ito talaga yan eh. Magka-client, manalo sa interview, pag na-hire ka na, anong susunod, Miss Yan? Wala akong copy ng mga checklist. And then, Miss Yan, paano ko masosustain yung business ko, Miss Yan? Gusto ko lifetime na ako. So, dito siya papasok. And then, ito yung Zero Saga. So, di ba? So, yun pa lang, siguro naman, alam ni Glenn yan, kung nag-launch ako last year ng 4,000 coaching, maraming kumuha, ano na lang sa elite na worth yung 5,000, pero eto yung laman. Plus, wala po akong recorded session, lahat po nila live ko. Kasi, as a mentor or coach, deserve nyo yung oras ko kasi you paid. Binayaran nyo yun, so kailangan nyo marinig yung golden voice ni Miss Yan yan. Alam ng batch 1 ko yan, wala akong recorded session. Yun lang yung masasabi ko. Okay? Sino excited sa batch 5 na makuha lahat yon? 7 p.m. po. Guys, sa schedule po, madalas po 7 p.m. kasi may pasok yung iba. Normally po yan, Friday or Saturday, 7 p.m. yung phase 1, 2, 3, 4. May schedule na po kami niyan, nakaschedule na. And then may tambayan po kami every week. Ang tambayan po is tawag namin accountability call. Kasi again, kailangan nyo maging committed. Sa batch 5, malalaman nyo kung ano yung core values ng group. At bakit yung mga batch 1 to 4 nandito pa din. Kasi, tanda ko, nung batch 4 launch, in-emphasize ko yung commitment, number 1 sa core values. Although busy na kayo, yung sila, doon is B2 pa yan, pero nandito. Natutuwa ako sa mga uma-attend pa din. Kasi kahit, di ba, busy sila, they try to engage kasi baka may mapupulot pa rin sila. Lalo na yung mga bago. Mas lalo kayong maging engage at magtanong at mag-participate kasi kailangan yung malaman lahat. Okay? And then, habang sinesend ko yung link ng bonus, ready na ba yung may pa-bonus? Kanina lang kami nag-usap. Wag naman sana magtampo yung ibang nakakuha. So, meron kaming promo until 12 midnight. So, mag-enroll ng elite. Ano ngayon? 8:20 hanggang 12 midnight. As per my admin and coaches, pag 12 minutes kayo nag-enroll, 4,000. Hanggang mamaya, bukas, 5,000 na ulit. Next week installment, 5,500 na siya. So ngayon, kasi, sabi nila, galing sa isa kong admin, pag-giveaway natin sa a-attend ngayon para mabigyan naman natin ng, again, value. Huwag naman sana magtampo yung nagbayad ng hindi to para magtampo. It's our way of, yun lang, giving back lang. Sige, bigay ko na yung bonus file while waiting. So, pasuyo na lang po ng gusto. Yan, dyan po yung mga admin ko. Alam ko si Glenn, hahabol siya kaya andito siya ngayon. 4,000 until 12 midnight. Bonus file, isasend ko na guys. Wait lang. Save nyo na agad pagkakuha nyo ng link ha. Or isave nyo na sa browser nyo yung sisend ko sa bagong pasok. Ayan. Question, ayan na. Binigay ko na yung pa-previous. It's a zero self-paced, saka basic bookkeeping. Para sa mga umaten, lalo yung mga bagong pasok. Ayuda ni Miss yan. Question.
Miss Annalisa, si Miss Annalisa yung kanina nag-comment na ano. Ano sabi niya? Isa nag-comment siya kanina, tawa ako sa comment niya. Ano yung Miss Annalisa? Kakasend ko lang ng payment ko. Ngayon ba naman? Mga 5 minutes bago may ay mga 2 Ay, minutes talaga? bago may O, paano yan? Pag-usapan natin yan. O, Okay lang, coach. Okay lang. Nag-promise ako kahapon, send ko ngayon, di ba? ay, Okay thank lang. you. Ayan. So, hanggang 12 midnight po, pag-giveaway. Hindi naman kayo magsisisi, guys. Kung nakita nyo yung loob, actually, everyday may dinadagdag pa ako dyan. Ang dami ko pang files, hindi ko pa nilalahat. Baka makita nyo yung computer ko. 2 weeks ago nasira yung computer ko kasi sumuko na siya sa laman. Alam ni Judy, pinaayos ko yung computer ko kasi punong-puno na siya. Sige, pakita ko pa yung pinipili ko syempre yung magagamit ko, pero kilala ko ng mga yan kapag tinopak namimigay na lang ako. Eto pa, marami pa akong files. Hindi pa yan lahat. Tapos, meron pa akong mga books. Kamusta naman basahin yung isa-isa yan? Yan, hindi ko pa to binibigay kasi mahilig din ako magbasa-basa ng mga pang-freelance book. Kailangan nyo yan kahit one day. So, entrepreneur book, meron din. Lahat. May pagka-sentimental na tao ko. Gusto ko na ko lahat. So, sumabog na po yung 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 computer. Ayan, ito pa, hindi pa tapos, meron pa yan. Hindi ko pa kasi na isa-isa lahat pero madami pa. Hindi pa siya naka-all out. Okay, batch 5, ready na kayo sa Friday? 58 and counting. Congratulations. Dami nyo na. 58 na. Yan. So, kasi kaya ng batch 5, may nag-message kanina, hindi raw sila makasunod. Actually, advance pa kayo kasi hindi pa nagsisimula. Ang dami nyo nang nakuha, lalo na yung nag-early bird. Okay? Question, may tanong po? And then, soon pa, sige, bigyan ko na kayo ng overview. Since batch 1, nagtatry akong mag-communicate sa isang pakapyaw na tax lang Hindi ko kasi kakalabanin si Bedra kasi mas may tools sila. Ang akin, gusto ko, meron isa sa isang group natin na meron ding overview paano gumawa ng tax sa US. As in, pahapyaw lang, na Tagalog version. English kasi si Joe. So, yung in a layman's term, pero sa edit ko ibibigay, meron na akong nakausap. Siyempre, tayo Again, binavalue ko kasi yung mga nagtiwala sa amin. Yun lang lagi akong stand ko doon. Susulitin natin yung bayad nyo sa amin kasi pinaghirapan nyo yan. Pinangutang nyo yan, maniwala kayo sa hindi, alam ko pinangutang nyo. Nag-install kayo ng loan app sa phone, tsaka kay home credit. Tapos kay kumare, pautang mo na. Diba? Uso ngayon yung loan app O, di ba, Tonic? Oo. Natatawa sila. Ang dami nagte-text, no? O, loan, bill, Tama. Huwag ako kasi binder than that ako. Pinangutang ko na lang din iba, maka-enroll lang. Pero sabi ko, yan. Wala namang pressure, guys. Pero at least, nandyan lang naman kami. Yun lang, nakakatakot kasi baka next year mahal na. Kasi, full value na. Mas jump pack namin. Magbi-meeting kami sa October. Paghahandaan namin yung next year na elite. Mas exciting. Okay? Huwag kayo ma-pressure sa akin. Next batch po, November 11. And kapag may na-refer kayo, guys, meron kayong chance to win ng laptop. Worth nasa 30 to 40,000 ang plano namin na laptop. So, yun yung dare ko sa mga edit 1 and 2. I-maximize nyo yung referral nyo kasi 5 points yun. Kahit yung isang ni-refer nyo, baka 5 entries na, edi wagi. Maswerte yung batch 5. Kapapasok ng batch 5, may nanalo na sa kanila ng course. Diba? Sino yun? Si Bridget ata. Nanalo agad siya ng $147 na course. Imagine. Tubong lugaw siya. Ayan. Andun daw si Cindy. Diba Cindy? Ayan. Manipas nyo na yung laptop. Question. I hope na bigyan. Question sa branding ba? Tanong ko. Sure. Paano how to brand yourself through presentable profile ba ganun? Yes. And
alam niyo ba yung perceived value? Ito kasi narinig ko lang din to. Pero tama siya. Ang perceived value is dito nyo kailangang malaman through your journey. Ano ba yung kaya mong services na wala ang iba? Kasi lahat kayang mag-bookkeeping. Malay nyo, ma-master nyo yung payroll. Payroll with report. Taxation with Loom presentation. Bookkeeping with Loom presentation. Dapat kapag sinabi nyo kay client, kayo lang yung nag-o-offer ng ganung service. Siya si perceived value. And if that's valuable, kahit anong price na gusto nyo, kaya nyo. And ito na lang ulit, isa pa, ito favorite na natutunan ko as a business owner. Sabi dyan, kasi business owner na kayo guys, lahat ng dito business owner. Sabi doon, hindi money ang solusyon sa pag-create ng business. Hindi porket may 50,000 ako, magnenegosyo na ako. Actually, kahit wala kang pera, pwede kang maging negosyante. Bakit? Bakit? Bakit tingin niyo? Kasi mag-uumpisa ang business sa pag-create ng tulong. Pag nakakatulong ka na, magiging valuable yan, kaya ka babayaran. Tama? Hindi ka nag-business kasi may hawak kang 50,000. May 1 million ako. Kahit ba may 1 million ako, hindi sukatan yun para makapag-business ka. Ang pagbi-business is alam mong yung ginagawa mo nakakatulong na sa iba. Kaya yung branding na tanong ni Renz is, kaya kailangan yung i-position na yung sarili nyo na ganong expert kayo. Kasi yun yung branding nyo. Ako, sabi ko nga, pag sinabing coach and mentor, Miss yan, sa bookkeeping, na-establish ko yung brand ko. Nakuha nyo yun? Kasi alam ko sa sarili ko, may ginagawa ako na ako lang ang gumagawa. Tama ba? So kayo din, as you go along, sa ngayon, hindi nyo pa alam ano yung strength nyo. We will focus more on your strength kaysa sa weaknesses. Ayokong i-highlight yung weaknesses nyo. Ayoko, Miss yan, di ako mag-English. I will not buy that English. Hindi rin ako magaling mag-English. Pero alam ko, lahat kayo talented, lahat kayo may skills na pinagkaloob ni Lord. Hindi nyo palang alam paano i-maximize. Yun yung ipo-pull out natin sa inyo. Yun yung lalabas. At kapag mas malakas yung strength, matatabunan yung weaknesses nyo eh. And even may weaknesses kayo, mas kailangan nyo maging loud na ito yung kahinaan nyo para wala nang ibabato yung tao sa inyo. Diba? Lagi ko sasabi, ako magaling mag-English, hindi ako maganda. Okay lang. Sure naman ako doon, hindi ako maganda. Pero at least, di ba? Di kahit ba't hindi ako maganda, okay lang kasi hindi ako maganda. Tama ba? Hindi ako magaling mag-English, hindi ako pogi. The more na sinasabi mo yung alam mong wala ka, mas gumagaan eh, rather than, hindi, ganda-ganda ko kaya. Tapos sabi, di ba? Mas hindi talaga yun eh. Kaya nga ako nagkaroon ng mga coaches and admin kasi ibang kaya ng admin, hindi ko kaya. Sila na doon. And sina Coach Jay, sina Coach Ade, lahat ng coaches ko, sila yung magagaling doon. Bibigay ko sa kanila yon. Dito ako sa kung ano yung kaya ko. Kayo din, soon or later, ganun siya. And then, yung abundance mindset, yung tinuro ko na kakatulong nyo, kaya kayo babayaran kasi may value na yung ginagawa. Kuha? Pag hindi, end ko na yung call. Bye. Taon-taon si Joanna. Joanna, hindi pa nagsisimula ang batch 5. Masasaya ka sa akin sa Friday. So, kasi kung hindi, magti-TikTok na lang ako. Ito ba yung TikTok ko, di ba? Yung mga side note ni Miss yun. Tagus sa puso. Hindi po reality. Yun din po yung na-realize ko kasi. Kaya gusto ko lagi sinishare yun. And then, yun nga, as a coach and mentor, more on gusto ko kayong makita na matapang. More than magagaling na accountant is yung buong well-being yung madidevelop dito. Hindi skill set kasi magagaling na kayo in your own way eh. Diba? Pinag-aral na tayo. Pero more than that, yung personal nyo ang lalabas. At kahit anong pagsubok, rejection, magiging resilient kayo. Tsaka grit, tenacity ang madidevelop dito. Yung walang bibitaw, never say die sa accounting peoples and edit. Okay? Bawal ang alibay, bawal ang excuses sa akin.
Hindi magrereklamo kayo ba't hindi nag-uunlad ng buhay niyo. Ang dami niyo kasing excuse, ang dami niyong resistance sa buhay. Okay. Meron tayong TLK. Malalaman niyo yan sa susunod. Okay. That's all. Ay, picture mo na. Siyempre, favorite picture. Judy, alam mo na. Teka, picture. Hi, Lou. Ano pa si Lou? Ano si Marian Rivera? Magti-tiktok kami ni Marian Rivera. Ay, Marian, share mo naman yung CloudStop experience mo. Isa po siya sa nanalo sa CloudStop. Nanalo? Nakapasok. Hi, good evening. Bigyan mo sila Good ng evening po sa lahat. habang nagpipicture ako, share mo yung CloudStop, paano makapasa. Oo, actually hanggang ngayon, sobrang cloud9 pa yung feeling ng nafe-feel ko. Yesterday, yun yung first meeting namin with the team. 10 lang kami. Hindi ko lang sure kung ilan yung pero pinag-pray ko talaga. Nung nag-fill up ako ng form the time after ng webinar ni Coach, yan 2 weeks ago ba yun, Coach? Or last week lang yun? Nung 2 weeks guest ago, mo pang 3 si weeks na ngayon. Pang 3 weeks na. Oo, yun. So, pinag-pray ko right after kung mag-fill up na sana makuha ko kasi, di ba may Zero Saga tayo? Nasa currency na kasi kami doon. So, excited talaga kaming aralin or tayong aralin yung Zero. So, nung fill up ko yung form, hindi na ako umasa kasi mga ilang araw na yung lumipas mga 3 days na 3 day, a week, parang ganyan. Tapos may biglang tumawag sa akin na parang parang casual interview lang about dun sa CloudStop. So, shock na shock talaga ako. After nun, wala lang. Hindi naman niya sinabi na-select ka, na napili ka. Tapos biglang, after, kinabukasan, nung magpagtawag niya, biglang, may na-receive akong email na na-select nga daw ako, nag-congratulate. That's yung time na minessage ko si Coach yan na tuwan-tuwa ako na napili ako. So, yun nga. To make the story short, kahapon yung first meeting namin and 8 weeks yon. So, doon sa 8 weeks na yon, malamang sa malamang baka naman magka-client. By the way, nasa corpo pa kasi ako. So, 17 years ako sa current job ko as an accounting specialist. Ang specialty ng work ko is payroll and accounts payable. So medyo nahihirapan talaga akong isingit dahil tuwing ganitong oras lang talaga available. Pero I'm so happy na napili ako dun sa CloudStop and excited. Thank you, Coach Yan. Ano yung Yan. tinanong sa'yo? Tapos bigyan mo sila ng background. Kasi sinend ko yung link. Guys, to give you idea, sino si Fast Track? Si CloudStop, number 4 BPO company. Sa mga hindi naka-attend noon, second invitation ko na sa kanila sa group. And siya nag-reach out sa akin. Sabi niya, yan, bakit mo dinedecline yung post ko sa group? Sabi ko, ipopromote ko yung CloudStop. Kailangan namin ng mga people. So, meaning, yun yung job ko kasi. Kailangan kong kumonect sa mga taong may kapasidad tulungan yung group. Bigyan ng trabaho. Kasi yun yung kailangan natin, trabaho. So, nagkataon siya, yung sabi ko, hindi ko na i-decline, i-repost ko, pero gawin natin, i-free webinar natin, umabot kami ng 100. And then, binigyan niya kami ng link. Ito lang naman yun, pipilipan niyo yan. So, yung sinend ko sa inyo, isave niyo na yung link, or ito lang, hanapin niyo tong CloudStop. Kahit sino pwede mag-apply. Pero tingin mo, Marian, Tokayo, ano yung tingin mong nagpanalo sa'yo sa interview? Bakit ikaw ang pinili? Sa dami na nag-apply. Oo, sabi nung nag-interview sa akin, out of 300, parang ilan lang kayo na, swerte nyo kasi ilan lang kayo. Marami siguro, pero doon sa batch, kasi 10 lang kami. Siguro ni-schedule nila yung yung mga pinipili nila, yung kasi as in talagang pag binigay sa iyo yung module from 1 to 6 na module, talagang mababaliw ka sa dami ng aaralin, but excited. Super excited. Yun, siguro naging totoo lang ako. Saka siguro na-feel niya na talagang gustong-gusto ko matuto. Kaya ako napili. Like that. So, ayun lang. Kailangan lang talaga desidido tayo, willing and eager to learn. Parang ganun.
Oh, ang benefits kapag nag-training ka sa CloudStack, guys, sa mga hindi nakakaalam, once na mapili kang nakapag-train doon, may pag-asa ka diretso ka kay CloudStack ma-hire. That's the good thing. Kaya Yes. pilitin yung makapasok. Kasi yung nangahirapan nga kayo bukod sa natutunan kayo, na-train niya na kayo, doon na kayo talaga papunta sa CloudStack, which is top 4 business BPO sa Pilipinas. Malaking kumpanya. Nakasandal na sa bato. And Yun. naloka pa nga ako, coach, because, 'di ba, napili din ako ni Joe naman sa Bedrock. Doon sa Oh, AU siya rin plus sa nanalo. US tax Nanalo siya. preparer. So buti na lang hindi parehas yung schedule nila kaya nakakatuwa lang yung ano. Siguro tinitest talaga ako ni Lord pero thankful talaga ako sa group na to kasi ang dami-daming opportunities kahit na meron akong current job siguro sabi niya sige mamili ka kung alin talaga yung mas best and then saka ka mag-decide. Matagal Agree na ako din. talaga coaching, mentoring, kay coach yan. Tapos nag-start yung elite, hindi ako naka-enroll ng first, ng batch 1, kaya batch 2 ako pumasok. So hanggang ngayon, wala pa rin akong client training because sobrang busy ko sa work kasi nga nasa accounting department po. Pero siguro next year, decided na talaga ako. Yearly na lang, sabi ko kay coach yan, decided na talaga ako. Pero sabi ko yun before kasi wala naman akong ganitong training like sa Bedrock at saka sa AU, sa Australian. Talagang this time siguro magfo-focus para at least makaalis na tayo sa corpo. Yun naman Alitin ang pa siya ng ang gusto corpo. natin. 2 years pa siyang nasa accounting tipos. Lagi naiiyak, nasa corpo pa siya sa AP. Sabi ko, kailan ka ba aalis dyan? Marami na akong pinag-resign sa corpo. Alam nila yan. Wala ba si Felipe? Mag-resign ka na sa corpo. Maraming gumagawa. Talon talaga sa bangin. Pero ganun talaga eh. You have to jump sa comfort zone. Kasi hindi ko naman sinasabing walang mangyayari. Pero nasa stagnant ka eh. Why not dito? Continuous learning ka. Mas yumayabang ka habang tumatagal. Okay? Picture na Sobra tayo. yung challenge. Na kayo, ay stagnant, aray, oo. Yun kasi, yun pa pala, sa freelancing, dito kayo mag-grow. May nakachat ako kanina. Yan ang importante, mag-grow kayo. Hindi yung makakahon lang kayo, tapos pag tumagal na, parang hindi na ako happy, parang walang nangyayari sa buhay ko. Kasi nga, hindi ka nag-aaral, hindi ka sumasabay kung ano yung uso, hindi ka nagti-TikTok, o diba? Hindi ka nataw si Sherry, o diba? Tao lang ako, yung kahinaan ko yung TikTok. Pero, ayun. Ibig sabihin, yun talaga yung reality. Sabay kayo sa adas ng buhay. And magugulat kayo, ahead na kayo dun sa mga kasabayan kasi nagsimula na kayo. Hindi magugusto, uy, ginagawa mo, may afam. Yan. Di ba Maris? Ganun ang pa. Maris Boo. Yan. Ganda niya. Yan. Napicturean ko na kayo, be. Okay na kayo, happy na kayo sa picture unless gusto niyo pa. Phoebe, kamusta? Si Phoebe. And then sana kung may time kayo makapunta ng Bedrock sa October 21, nandun kami lahat. Talagang gini-claim ko na, nandun lahat ng coaches. Sinabi ko na. Okay. Masaya na kayo sa picture unless gusto niyo pa ng one more time. Sige, one more time. 1, 2, 3. Kasi hanggat di ko in yung group, hindi kaya alis. Alam ko kayo, kilala ko kayo eh. Ang lalambing nyo eh. Sa pa. 2. Hi Michelle, tawagin ko nakita ko. Hi Nelly. Si Nelly tawa rin ng tawa. Yung Edwin, si Cindy, ayan. Si Jenna Magtibay. Sana yung mga first timer, uulit pa kayo Meron pa tayong mga free webinar sa susunod na araw. Last na. Shout out sa mga batch 1, 2, 3, and 4. And 5. Welcome to Elite. See you on Friday. Yan. Thank you so much. Ang mga intern ko, hello, nandito sila. Thank you. Wala na si si Saint. Kanina nandito siya. Hindi siya nakapasok. Bye! Ay po, thank you. Bye, admin. Thank you. Bye, intern. Bye. Bye, idiots. Hi, nanay. Andito nung si nanay, Nanay Lumbing. Si Nanay Lumbing, 73 na yan. Lumalaban. Yan. Thanks, Lou. Ayan, si Lou. Thank you so much, Lou, kahit busy ka, nito ka pa din. Nasa abroad yan.